Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng Lihim Kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dula. Love and Memories. Nang nakilala ko si Rani, isang gwapo at macho na lalaki at nobyo ni Arlene, hindi na siya naalis sa isipan ko at naramdaman ko na ako ay umiibig sa kanya. Minsan, na kami ay kumala, ay nalasing ng husto si Rani at naiwan kami sa isang kubo. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon at talagang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kaya ito na ang pagkakataon ko para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Kaya patawarin mo ako, Arlene. Dahil umiibig ako sa iyong nobyo. Patawad. Kung pakikialaman ko ang mahal mo, hubarin ko na ang kanyang damit. Teka, ganito. Oh, ayan. Kwan na to. Teka, matatapos na rin. Ayan. Nahubad ko na yung kanyang damit. Bakit? Anong ginagawa mo sa akin? Bakit mo inaalis ang damit ko? Ronnie? Ronnie? Jay! Jay! Nandiyan ba kayo ni Rani? Jay! Si Arlene, nandiyan na, dumating na. Sayang. Arlene! Halika dito! Tulungan natin si Rani. Sobrang kalasingan. Kaya kailangan alalayan natin. Dahil hindi siya makakalagad eh. Ha? Rani, ano bang nangyari sa'yo? Lasing na lasing ka. Jane, pakiusap. Tumawag ka ng tricycle na masasakyan natin para maiuwi na natin sa bahay nila. Sige na. Oo, Arlene. O sige, iiwanan ko muna kayo dito. Sayang. Di natuloy para magpakaligaya kami ni Rani. Nakakainis. Hindi bale. May ibang araw pa naman para masarili ko si Rani. Hindi ako titigil hanggat di ko nakakamit ang ligaya na inaasahan ko kay Rani. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Pedring, pwede ba? Tumigil ka sa pagpipilit mo sa anak natin. May trabaho na siya sa bayan. Kaya wag mo na siyang pakialaman. Ikaw kasi lagi mong kinakampihan eh. Pag pinangangaralan ko, kaya hindi siya sumusunod sa utos ko. Lahat ng ginagawa ay kinukonsinti mo. Aba, ako pang sinisisi mo ngayon sa maling patakaran mo dito sa bahay. Hindi ka na naawa sa kanya? Kung pinagbubuhatan mo ng kamay yung anak mong yon, munting pagkakamali niya, sinasaktan mo na siya. Para matuto at sumunod sa utos ko. Para hindi siya maging suwail na anak. Kaya dinidisiplina ko siya. Sobra naman ang pananakit mo sa kanya. Ikaw sana ang magmalasakit sa kanya. Hindi yung sinasaktan mo si Jane. Tignan mo, para ang kilos hindi ganap na dalaga. Kaya mo, para hindi siya pagintilisan ng mga lalaki at hindi siya maagang mag-asawa, kailangan pa niyang tumulong sa atin dahil alam niya na may edad na tayo.
Ganun pala yung inaasahan mo. Tapos, hindi mo kayang mahalin ang anak natin. Paano ka pagsisilbihan kung sakaling magkasakit ka? Baka hindi ka niya pansinin dahil nakatanim sa isip niya ang maling ginawa mo sa kanya. Pwede ba, Leona? Kung anong gusto ko, sana suportahan mo na lang. Hindi yung lagi ka na lang tumututol sa pangangaral ko kay Jane. Para magtino ang batang yan at hindi tayo bigyan ng problema. Naiintindihan mo? Ikaw na nga ang bahala. Pero ang alam ko ha, sisisihin ka nung anak mo balang araw. Hindi ka niya aalagaan pagtanda mo. Kasi ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Huwag mo na sanang pagmalupitan ang anak natin, Pedring. Huwag na sana. Oh, ano bes? Kumusta na ang relasyon ninyo ng nobyo mo? Mapagmahal ba siya sa iyo? Wala ka bang problema sa kanya? Naku, Bes. Problema ko nga ang nobyo kong yun eh. Hindi ko maintindihan ang ugali. Ang daming reklamo. Bes, baka naman may pagkukulang ka sa kanya. Sana sabihin mo sa kanya at ipaliwanag mo. May hinihingi ba sa'yo na hindi mo pinagbibigyan? Tama ka, Bes. Aba, hindi naman pwede na ipagkatiwala ko na ang pagkababae ko sa kanya. Paano? Kung makuha ang gusto at takbuhan niya ako at mabuntis, paano ng buhay ko? Wala akong hanap buhay. Sabagay, may katwiran ka dyan, Beshi. Pero, kailangan mo pa rin ipaliwanag sa kanya. Kung gusto kanyang maangkin, kailangan na magpakasal muna kayo. Yun na nga eh. Hindi pa rin kami nagpapakasal dahil hindi permanente ang kanyang trabaho. Ha? Naku, Bes. Mahirap ang ganyan. Gusto kanyang maisahan, pero hindi ka sigurado sa kanya. Kaya ingat ka, Bessie Arlene, para hindi ka maging disgrasyada. Oo naman. Ako pa ang bubulahin niya na hindi raw totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Di bahala siya kung ano ang iisipin niya. Ano? Talagang siya yatang hindi tapat sa pagmamahal niya sa'yo. Bakit niya gagawin yan? Kunin ang pagkababae mo, pero hindi pa kayo kasal? Yun na nga ang gusto eh. Ang sabi niya, pag nabuntis niya ako, saka kami magpapakasal. Paano kung hindi niya ako mabuntis? Di sira na ang karangalan ko. Kaya hindi ko siya pwedeng pagbigyan. Nainis nga ako eh. Baka makikipagkalas na ako sa kanya. Sana maghiwalay na kayo para ako na lang ang mamahalin ni Rani para matupad ang nais kong maging nobyo siya. Oh, bakit natahimik ka dyan? Ano bang iniisip mo? Hoy, Bes, ano ba? Wala ito, Bes. Naalala ko lang ang itay ko na malupit sa akin. Para bang hindi niya ako anak, kaya hindi ko rin ituturing na ama. May kumakatok. Sino kayang dumating? Baka si Rani na to. Sandali lang! Nandyan na! Magandang araw po, Aling Petra. Oh, ikaw pala, Jane. Magandang araw din sa'yo. Oh, ano bang kailangan mo? Nandito po ba si Rani? Pwede ba siyang magkausap, Aling Petra? Ay, nako, pasensya ka na. Kaalis lang eh. Sinundo ang matalik niyang kaibigan at may dadaluhang okasyon daw. Ay, ganun po ba, Aling Petra? Hindi na ubali. Kung sana, magpapasama ako sa kanya Pero wala siya. Kaya pakisabi lang na nagpunta po ako dito. Oo, Jane. Sasabihin ko sa kanya.
At teka, halika muna sa loob at nang makapagmerienda tayo. Wag na po. Salamat sa inyo, Aling Petra. Pero nagmamadali po ako eh. Sibang araw na po. Sige po. Aalis na ako. Arlene, sana huwag kang magtampo sa akin, ha? Dahil di kita nadadalaw na madalas. Ha? Saan ka ba pumupunta? Anong ginagawa mo? Nagbago ka na sa akin eh. Teka, may iba ka na bang dinadalaw? Wala naman. Kaya lang busy ako sa trabaho eh. Minsan naman, hindi ko matanggihan ng mga kasama ko sa trabaho na mag-inuman kami. Naku, Rani. Baka sa laging pag-iinuman ninyo magiging bisyo mo na yan. Di ka na makakaipon yan. Hindi naman, Arlene. Kaya sinasabi ko sa iyo ang totoo para hindi ka maghintay sa araw ng pagdalaw ko sa iyo. Sa bagay, mabuti at sinabi mo. Ang alam ko ay nagbago ka na. May kapalit na ako dyan sa puso mo. Wala, Arlene. Ikaw lang tinitibok ng puso ko. Kung pwede, magpakasal na tayo. Pero, konti pa lang perang iipon ko. At kulang na panggasto sa handaan. Hindi naman problema yun eh. Kung hindi pa tayo pakakasal. Dahil hindi ako nagmamadali. At saka, hindi pa rin ako handa na mag-asawa. Kaya tama lang na mag-ipon ka muna bago tayo magpakasal. Halika, Leona. Ikaw na lang yung tumulong sa akin dahil pinayagan mo yung anak mo na magtrabaho sa bayan. Sige, samahan kita para wala kang maisumbat sa akin na hindi mo ako mapapakinabangan. Pero kumakain naman ako sa pinaghihirapan mo. Na ikaw lang ang nagtatrabaho doon sa bukid. Ikaw naman, parang nagtatampo ka yata. Kung sinabihan ko agad yung anak natin na hindi na ako natutulungan, pero nakikinabang naman, ganyan ang sasabihin mo. Tama ka. Di ba? Isinusumbat mo ang pagpapakain sa anak natin. Ay, Pedring, dapat lang napakainin mo siya. Dahil may karapatan siya. Kasi tungkulin natin na pakainin ang anak natin. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Leona. Lagi mo na lang kinakampihan niyang si Jen. Kaya, ayan tuloy. Tamad siya. Kasi kinukonsinti mo lahat ng mga ginagawa niya. Pedring, hindi ko kinukonsinti sa maling gawain. Dapat siyang makinabang sa kabuhayan natin. Dahil nag-iisa siyang anak. Naaasahan na mag-alaga sa ating pagtanda. Yan sana ang isipin mo, Pedring. Mabuti at naniwala si Arlene sa palusot ko. Kailangan ko ng kumita ng pera. Pero paano ang gagawin ko? Hindi naman ako makapasok ng trabaho. Dahil wala naman akong natapos sa kolehiyo. Kaya ang bagsak ko ay sa construction. Ang hirap yata na maghalo ng semento. Ang sakit ng katawan ko sa maghapong trabaho. Kaya mag-iisip pa ako ng ibang paraan kung paano ako kikita ng malaking halaga nang hindi masyadong nahihirapan ang aking katawan. Oo, ganun na lang.
Teka, may naisip ako. Tama, yun na lang. Mabuti at nadatnang kita dito sa bahay ninyo. Kala ko, niyaya ka ni Rani na lumabas at namasyal. Hindi, Jane. Teka, bakit ka pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Kwan kasi, Bes. Day off ko ngayon. Kaya naiinip ako sa bahay. Kaya pumunta ako dito na makipagkwentuhan. Para hindi ako isama ni Itay sa bukid. Ganun ba? Salamat naman at naalala mo akong puntahan dito. Dahil tapos ko na ang gawaing bahay. Kaya wala akong kausap eh. Bakit? Hindi ka ba pinupuntahan ng mga kapitbahay nyo? O kaya ikaw naman ang pumunta sa kapitbahay para makipagkwentuhan? Naku, hindi pwede na kausapin ko sila. Dahil puro mga marites ang nandiyan dyan. Baka gumawa pa sila ng kwento at mapapasama pa ako. Buti na yung nananahimik na lang ako dito sa bahay. Tama ka, Bes. Teka, Bes. Lagi ka bang dinadalaw ni Rani? At kumusta na kayo? Ewan ko ba sa lalaking yun? Sinabi niya na, hindi ako madalaw dito. Kundi paminsan-minsan lang daw. Dahil busy raw siya sa kanyang trabaho. Hindi ko alam kung totoo yun eh. Alam mo, Bes, pag nainis ako, makikipag-break na ako sa kanya. Ano? Ganyan nga. Makipag-break ka. Para masulo ko si Rani. Ako ang susunod na maging nobya niya. Oh, Besi, may sinasabi ka ba? Ano yun? Wala, Arlene. Ang masasabi ko lang, sa ganda mong yan, hayaan ka na maghintay sa kanya. Naku, delikado. Baka maisip mo pang makipag-break na lang sa kanya. Diba? Oh, Jane, anak. Saan ka ba galing? At hindi ka nagpaalam sa akin. Kwan po, inay. Pinuntahan ko ang kaibigan ko. At may tinanong ako. Bakit? Hinahanap na naman ako ni Itay para magpatulong sa kanya dun sa bukid. Hindi naman. Dahil alam naman niya na may trabaho ka. At saka, tapos mo nang nalinisan yung mga damo doon sa tinanim namin ng tatay mo. Ay, mabuti naman po, inay. Para hindi na ako kulitin ni Itay. Salamat po, inay, ha? At pinagtatanggol po niya ako kay Itay. Bakit ganun siya sa akin, inay? Ako ba ay anak ni Itay? Iba ang trato niya sa akin, eh. Ha? Huwag mo namang sabihin yan, anak. Kaya lang, nabigo ang Itay mo na ang maging panganay namin ay lalaki para makatulong daw sa kanya sa gawaing bukid. Kaya pala, dahil sa kabiguan niya, kaya ako pinahihirapan mula pa noong bata pa ako hanggang sa maging dalaga ako. Wala akong nadamang pagmamahal kay Itay. Wala po, inay. Oh, ikaw pala, Jane. Oh, halika, pumasok ka dito sa loob. Salamat po, Aling Petra. Nandito po ba si Rani? Hindi pa yata nagising. Ay, nandito siya, Jane. Sige, maupo ka. At hintayin mo na lang dito sa sala baka lalabas na siya dahil may dumating na barkada daw niya yun eh. Ganun po ba? Pwede ko bang silipin para alam ko kung kilala ko ang barkada na kausap niya sa kwarto niya? Sige. Hintayin mo na si Rani dito.
At titingnan ko yung niluluto ko sa kusina. Opo, Aling Petra. Ay, ang mabuti pa. Silipin ko kung ano ang ginagawa nila. Ay, naku. Mabuti naman. At hindi nakasaradong mabuti ang pintuan. Pwede akong sumilip. Sisilipin ko na nga sila. Ha? Hindi totoo ang nakikita ko. Nakahiga si Rani. At hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi! Hindi! Bakit kaya nabigla si Jane sa kanyang nakita? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.